Isa sa talaga namang sinusubaybayan ng mga Pinoy ang tubog or muklete na si Jandriel Casimero. So he decided to give him the break for the round, but he knew, like you said, right, he was on a short leash, and I think one of these big punches and Willis was going to end it right. Sa angking angas niya sa ibabaw ng lona at sa unpredictable style niya sa boxing, ay talaga namang nakuha niya ang panlasa ng mga Pinoy. Di kalaunan ay binansagang angas ng Pinas 4 alas Jandriel Casimero. Ating balikan ang mga tumalo sa angas ng Pinas at kung paano siya hinubog nito para mas maging malakas pa at marating niya ang tagumpay sa mundo ng boxing. Ika-14 ng Hulyo, taong 2010 nang magkaharap ang tinaguriang Mexican slugger Ramon Garcia at angas ng Pinas Jandriel Casimero sa bansang Mexico. Ito ang unang pagdepensa ng ating bida sa kanyang titulo nang mapasa kamay niya ang WBO Interim World Light Flyweight title matapos niyang matalo si Cesar Cachilla via TKO. Los brazos del boxeador de Filipina y la derecha otra vez del filipino hacia el rostro del colombiano y otro knockdown. Eso era lo que tenía que cuidar el colombiano, la riposta del filipino que nuevamente tira al colombiano con otro knockdown. Tiene ese problema Cachilla. En el 11º asalto. Tiene ese problema si se confía demasiado. Ahí está metiendo la derecha. Terminó la pelea. No hay nada que hacer, Sa unang mga round ng laban ay tila kontrolado ni Casimero ang sitwasyon. Ngunit kung mapapansin natin, habang tumatagal ang laban ay bumabagal ang ating bida at kinakapos ito. Sinamantala naman ito ng kalaban para mapuntusan ang ating bida hanggang matapos ang laban. Nagwagi ang Mexican slugger via split decision at ito ang unang pagkatalo ni Jandriel Casimero. Ika-26 ng Marso taong 2011 nang magsagupaan ang tinaguriang babyface ng South Africa kontra sa ating pambato sa baluarte ng kalaban sa bansang Afrika. Ang kanilang pinaglabanan ay para sa IBF World Flyweight Championship title na ang champion sa panahong ito ang binansagang babyface ng South Africa, Oroty Matalani, at challenger naman ang ating bida. Mapapansin natin sa laban na tila sa kabila ng mga binabatong powerful punches ni Casimero ay hindi ito umuubra sa kalaban. Matibay itong si Matalani at maganda ang depensa at makikita rin natin na hindi maka-ofensa ng maayos si Casimero dahil magaganda ang mga binibitawang jab ng IBF champion. Pagpasok ng ikatlong round ay nahagip ng right hand si Casimero at tila nayanig din ang ating bida at kapansin-pansin din ang height advantage ni Matalani kaya nahihirapan din si Casimero na makakonekta. Pagpasok naman ng round 4 ay tila papadalas naman na makorner itong si Casimero dahilan kung bakit napupuntusan siya ni Matalani. At sa ika-5 round, epektibo pa rin ang binibitawang 1-2 combination ni Matalani. Nagpapakawala na rin ito ng body shot at dito tinamaan ng isang straight at body shot ang ating bida at bigla na lang sumenya si Casimero na tila ayaw na niya at sumusuko na sa laban. Ito ang ikalawang talo ni Jandriel Casimero via TKO round 5. Ika-27 ng Hulyo taong 2015 nang makaharap ni Jandriel Casimero ang isang dirty fighter na si Armnat Troinro na ginanap sa indoor stadium sa Bangkok, Thailand. Pinaglabanan nila ang IBF World Flyweight Championship, isang foul fest. Yan ang sabi ng buong boxing world. Matapos nilang makita ang maduming laro ng Thailander, 2 beses tumumba si Jandriel Casimero sa round 2 at 7.รู้สึกว่าเขาพอโดนแล้วเขาชะงักแล้วเขาจะดึงให้เราเข้าหาขวาแล้วซ้ายเวียงคู่นี้เวียงกรรมการนับครับ
pero nakabawi naman ng knockdown si Casimero sa round 3. Ngunit nagdeklara ang referee na isa lamang itong slip. Ang labang ito ay puno ng yakapan at balibagan. Kalaunan ay nabawasan ng puntos ang Thailander sa round 11 matapos mawarningan ng 5 beses ng referee. Sa mga huling round ay naging agresibo ang ating bida na tila hinahabol ang isang knockout victory, ngunit bigo si Casimero. Nagtapos ang laban via unanimous decision at matagumpay na naidepensa ng Thailander ang kanyang titulo. Ito ang ikatlong talo ni Janriel Casimero. Ika-16 ng Agosto taong 2017 nang magharap ang dalawa nating kababayan Janriel Casimero versus Jonas Sultan sa Waterfront Hotel Casino sa Cebu para sa IBF Junior Bantamweight Title Elimination. Marami ang mga nagsasabi sa labang ito na wala daw sa kondisyon ang angas ng Pinas at controversial daw ang laban. Sa ipinakita ng dalawa nating boksingero, maganda ang kanilang naging laban. Sa round 7 hanggang round 9 ay nagpakita ng lakas ang angas ng Pinas, ngunit tila ang mga counter punch ni Sultan ay nakakapasok kay Casimero. Sa mga huling round ay nakuha ni Sultan ang puntos at bigo si Casimero na manalo. Sa kabila ng mga naging talo ni Casimero sa mga nakaraan ay hindi naman ito naging hadlang upang magpatuloy ang kanyang karera. Mas naging mahusay dahil ginamit na motibasyon at gusto pang makasagupa ang malalakas na kalaban tulad ng halimaw ng Japan. Ano sa tingin mo, tol? Ibang-iba na ba ang Janriel Casimero ngayon? Handa na nga ba na harapin sina Oya Inoue na kanyang inaasam na laban? Paki-comment mo naman ang iyong saloobin at kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe ka na, i-like na rin ang video at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganito nating video. Marami pong salamat!